sa ating banal na misa. Sama po natin sa ating panalangin. Salamat. Nina Elenita Kaskasan and Family, Regacho Family, Palanque Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Tumagan Family, Soriano Family, Nora and Ryan, Hazel Rodriguez, Jovel and Jennifer Pintor, Luciano Family, Dining Family, Tino Family, Day Eranista, Emma Magtagnob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Ednalaga Family, El Amparo Family, Arga Family, at Juliet Yupanco. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nina Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Denny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quizmundo. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat at Juliet Yupanco. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Lenia, Teresita Teoxon, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Raimundo Evangelista, Ray Ramos, Agustin and Antipas, Rian J., Andrian, Amodito, Corazon, Ali J., Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Anakena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Marilyn Andriano, Kagawad Corsino, at Rhea, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Para sa lahat ng kaluluwa na alay ni Logartia Family, magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayong linggo ang dakilang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epipanya sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi na lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyosamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong Nana, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at nakataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag.
Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ayon kay Propeta Isaías, titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako, pati na rin ang mga bansang pagano. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa 10 ng mga hari ay lalapit ng kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y natitipon na pang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may, darating silang may taglay na maginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Buwan maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Buwan maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunan. Tugon. Buwan maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya, at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Tugon. Buwan maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Tugon. Buwan maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Tugon. Buwan maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong
Ibinunyag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang taga-Israel, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem, matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala.
Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa huling araw para sa panahon ng Pasko ng Pagsilang, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa liturhiya ng atin pong kalendaryo sa simbahan, ito na po ang pinakahuli at bukas ay magsisimula na tayo sa pagpasok sa mga public ministry ni Jesus na sinisimulan sa pagbibinyag sa Ilog Jordan. Magkikita sila ni San Juan Bautista at doon na gaganapin yung parang hudyat ng kanya pong misyon. Sa ngayon, balik po tayo sa atin pong pagninilay para sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epipanya. Meron pa bang pangalang Epipanya? May nagbibigay pa ba? Epiphany. Epifanio. Yan yung mga pangalan na ang kahulugan ay nagpakita ang Panginoon. Yung dating Diyos na kinatatakutan dahil sa kanilang paniniwala na kapag nakita mo ang mukha ng Diyos ay mamamatay ang tao. Ay hindi kakayanin yung kaningningan, yung mukha ng Diyos. At walang makakapag-describe. Dahil kadalasan, ang Panginoon ay nagpaparamdam, nagpapakita sa pamamagitan ng hangin, ng apoy, o ng takulog, sa kidlat, sa lindol, doon nararamdaman. Pero nang ipanganak sa Jesus, ang salita na nagkatawang tao, nagkaroon ng mukha ang Diyos. Diba ang sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ang sino mang makakita sa anak ay nakakita na sa Ama. Kaya meron tayong mukha ng Diyos na talagang magsasabing totoo ang pagkakalika sa atin na tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Tingnan nyo nga yung mga mukha ng katabi ninyo. Mukha ng Diyos yan. Iba-iba man ang kulay natin, iba-iba man ang hugis natin, pero pag pinagsama-sama yan, mabubuo ang mukha ng Diyos. Pero dito po, at kung mapapansin nyo rin, yung bilin natin ay hindi na po sanggol na nakahiga, kundi isa ng bata. Dahil yung dito sa ating ebanghelyo, sabi po dito, nang makita ng mga pantas. Sabi, ganun na lang ang galak ng mga pantas nang makita ang bata. So, hindi na sanggol. Dahil, di ba, nung lumitaw ang tala, doon pa lang nagsimulang maglakbay ang mga pantas. Mula sa silangan ay nagtungo sa kung saan sila dinala o ginabayan ng mismong tala para matagpuan ang sanggol na magiging hari ng Israel. Minsan po, kapag naririnig natin yung mga salita, halimbawa ito, sinabi, nais namin makita yung sanggol o yung ipinanganak na magiging hari ng Israel. Minsan kailangan mong intindihin mabuti, kung yung tamang konteksto, magiging hari ng Israel. Kaya ang akala ni Herodes, pag sinabing magiging hari, makakalaban ito pagdating ng araw. Threat ito para sa kanya. Na hindi lubos ang naintindihan. Ano ba pag sinabing
magiging hari ng Israel. Ito yung magiging hari ng buhay ng mga Israelita. Hindi hari na magkakaroon ng palasyo o ng kaharian. Dahan-dahan din, no? Kapag may naririnig kayo ng mga salita, kailangan ninyong pagnilayan ng mabuti. Dahil baka mali ang pag-i-interpret natin. Mali yung pag-unawa natin. Yung salita, pamamaraan ng tao, at yung salita na kung paano ito ipinapaliwanag. Sa Ebanghelyo natin, may dalawang grupo na naghahanap sa ipinanganak na magiging hari ng Israel. Tutuusin, no? Maliit lang yung pag-iisip ni Herodes, hari lang ng Israel. Pero para sa mga pantas, ito ang magiging hari ng buong sanlibutan. Yung grupo ni Herodes at ang grupo ng mga pantas naghahanap sa Diyos. Ang grupo ni Herodes, nais niyang hanapin, kung tutuusin, nasa mismong bayan niya eh. Nasa mismong nasasakupan niya. Hinahanap niya o pinapahanap niya ang bata, hindi para sumamba, hindi para kilalanin siya o yung sanggol o yung bata para maging hari. Hinahanap, tinatawag pa lahat ng mga saserdote, mga eskriba, ng mismong eskriba ng mga Israelita para alamin, tuklasin ano itong tungkol sa ipinanganak na magiging hari ng mga Hudyo. Pero hindi nila natagpuan. Yung grupo ng mga pantas, sa layo ng kanilang nilakbay, naglakbay para kilalanin at sumamba sa batang ito na magiging hari ng sanlibutan. Yung isa, natakot kasi hari siya. Bakit may isa pang hari? Hindi po pwede yan. Yung isang grupo naman, kahit sa kabila ng kanilang katalinuhan, kaalaman, karunungan, pumunta sa bata para sumamba. Kilalanin yung tunay na pinagmumulan ng kanilang karunungan. At sana po, katulad ng mga pantas, hangarin din natin na makita ang mukha ng Diyos. Na makita ang Diyos. Hangarin natin, hindi magtatago ang Diyos, lalo na sa mga nais siyang makita. Diba sabi ni Jesus, humanap ka, makakasumpong ka. So, hindi ka pagtataguan, hindi tayo pinagtataguan ng Diyos. Kailangan lang natin lumakad, kailangan din natin na at least konting effort man lang sa yung kagustuhan natin, yung desire natin na makita siya. At sana po, no, sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, sa panahong ito, nakita natin ang Diyos. Ang isang magiging katunayan na nakita natin ang Diyos ay yung hindi na tayo babalik sa dati. Kung paanong sinabi ng Diyos sa mga pantas, huwag na kayong babalik kay Herodes. Mapapahamak, mapapasama tayo kung babalik at babalik tayo sa dati nating mga gawi, sa dati nating mga dinaanan. Magpatuloy na tayo ng lakad na may kaakibat na misyon dahil nakita mo ang Panginoon. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na matakpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekomunikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bawat kalan at lumbay, bawat pangarap ng itaglay sa palad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Panginoong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Panginoong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalang sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananakop na siyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isinilang sa sabsaban, ang mahirap at ang mga hari nagtutugay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasabot na pag-ibig sa sangsinuko. Ang mga anghel ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananakop na siyang tunay na anak ng Diyos.
Bagamat isinil ang sasaksakan, ang mahirap at ang mga hirang bubulay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasamo ng pag-ibig sa sansinuko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay unang linggo ng buwan. Lahat po ng mga magbe-birthday o nag-birthday na para sa buwan ng Enero, maaari pong pumunta sa unahan para sa pagbabasbas at panalangin. Sige po, lapit po kayo. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Tingin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Paalala lang, bukas po simula na ng pagliligpit ng mga Christmas decorations. Iligpit nyo naman ha. Huwag niyong hintayin yung susunod na Pasko. So magligpit din para na yung mood natin na i-prepare din natin, yung atin pong isipan, ay kukondisyon din natin. Nag-iiba din yung atin pong, kumbaga, atmosphere. No? So inilagay ninyo, di tanggalin din. Andun din naman yung sama-sama din na pagtatanggal at kung paano kayo nagkabit, di sama-sama din na iligpit ito para mas ma-feel natin yung pag-iiba-iba ng panahon sa liturhiya ng ating pong simbahan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Good morning, Father. Nauna ang tatlong haring bago, nagbigay ng mga regalo. Sila na ito ng kagandahang loob ng mga taong naging Kristiyano. Habang tayo'y namumuhay, ang Pasko ay laging ipagdiwang at itangi ang pagsilang ni Jesus na minamahal. habang tayo'y Namumuhay, laging ipagdiwang at
tangi ang pagsilang ni Jesus nating minamahal. Nauna ang tatlong haring bago, nagbigay ng mga regalo. Sila na ito ng kagandahang loob,